Hoy! Saan ka ba tumitingin habang naglalakad? Tanga! Ang matinis at galit na boses na iyon ay tila isang matalim na patalim na biglaang humiwa sa solemne at tahimik na himpapawid sa loob ng first-class cabin ng international flight patungong New York. Ang may-ari ng boses ay si Catherine Vanderbilt. Gawa sa galit, marahas niyang itinulak ang balikat ng isang binatang Pilipina na nakaupo sa upuan sa tabi ng pasilyo. Ang kanyang mga daliring puno ng alahas ay tila nandidiring nagtataboy ng isang maruming bagay. Nangyari lang naman na si Catherine, sa sarili niyang kapabayaan, ang bahagyang nakabangga sa babae habang papunta siya sa palikuran. Subalit hindi ito matanggap ng kanyang aroganteng pagkatao. Nag-angat ng tingin ang babae, na ang pangalan ay Clara, na may halong pagkabigla. Nakasuot siya ng isang formal at eleganteng terno na gawa sa mamahaling hibla ng pinya na may kulay na tila bukang liwayway. Sa gitna ng mga pasaherong nababalutan ng mga mamahaling brand, ang kanyang kasuotan ay lalong nagpatampok sa kanyang marangal at payak na kagandahan. Alam niyang wala siyang kasalanan, ngunit wala siyang balak na palakihin pa ang gulo. Dahan-dahan siyang tumayo, at sa harap ni Catherine, magalang siyang yumukod ng bahagya. Paumanhin po. Aking kapabayaan. Alabaw, ang paghingi ng paumanhin na iyon, na puno ng kahinhinang likas sa isang Pilipina, ang hindi sinasadyang nagsilbing gasolina sa nag-aalab ng galit ni Catherine. Para kay Catherine, ang kilos ni Clara ay isang uri ng pang-iinsulto. Humalakhak siya ng mapanlibak at tiningnan si Clara mula ulo hanggang sa dulo ng kanyang mga paa na may sukdulang paghamak. Akala mo ba, sapat na ang sorry mo? Isang kahihiyan na ang isang Asyanong nakasuot ng murang damit ay nakasakay sa first class. Sagabal ka sa paningin. Sa mga mapanirang salitang iyon, ang mga pasahero sa paligid ay biglang natahimik at napatingin. Tanging ang mahinang ugong ng makina ng eroplano ang maririnig sa nakakailang na katahimikan. Ang terno ni Clara, bagamat mukhang simple, ay isang obra maestra na nilikha ng isang tanyag na mangguguhit at binurdahan ng gintong sinulid, isang piraso ng pinakamataas na uri ng sining ng paghahabi sa Pilipinas. Ngunit para kay Catherine, na hindi kayang unawain ang tunay na halaga nito, isa lamang itong murang tela. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Clara sa kabila ng mga salitang iyon. Isang bahagyang malungkot na ngiti lamang ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang tahimik at magandang reaksyon na iyon ang lalong nagpasiklab sa inis ni Catherine. Isang madilim na pagnanasa ang bumalot sa kanya, ang pagnanasang ganap na durugin at ipahiya ang binatang Pilipina. Ang tahimik at magandang ngiti ni Clara Reyes ang tuluyang pumutol sa huling hibla ng pagtitimpi ni Catherine. Para sa kanya, ang ngiting iyon ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang mapanuksong paghamak. Bakit hindi umiiyak at humihingi ng tawad ang babaeng ito? Bakit hindi siya yumuyukod sa harap ng kanyang kapangyarihan? Ang galit ay rumagasa sa kanyang katawan na parang kumukulong lava. Ayoko ng pagmumukha mo. Sumigaw si Catherine na parang isang mabangis na hayop at itinaas ang kanyang kamay na puno ng alahas. Napasinghap ang mga pasahero sa paligid. Ang ilan ay hindi makatinging tumalikod, tila bumagal ang lahat. Isang malutong at tuyong tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa first class, isang tunog na hindi nababagay sa katahimikan ng lugar. Ito ay isang maikli at matalas na tunog, na para bang isang matigas na bagay ang buong lakas na hinampas. Ang karahasan ng tunog na iyon ay tila panandali ang nilamon, maging ang ugong ng makina ng eroplano. Huminto ang oras. Ang mukha ni Clara ay marahas na napalingon sa tagiliran dahil sa lakas ng impact. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay lumipad sa hangin. Ngunit walang sigaw na lumabas sa kanyang bibig. Nanatili lamang siyang nakatayo, dilat ang mga mata. Isang mainit at humahapding sakit ang dahan-dahang gumapang sa kanyang kaliwang pisngi. Pakiramdam niya ay tila libu-libong maliliit na karayom ang sabay-sabay na tumutusok sa balat niya sa ilalim ng bahaging nasampal. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha, at ang malakas na pagtibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Dahan-dahan, napakabagal, ibinalik niya ang kanyang mukha sa harap. Ang kanyang maputing pisngi ay kitang-kita ang pamumula at pamamaga, at ang marka ng kamay ni Catherine ay malinaw na nakabakat na parang isang pulang selyo. Ngunit hindi pa rin siya nagpakita ng luha. Ang kanyang mga mata ay tahimik lamang na nakipagtitigan sa mga mata ni Catherine na humihingal sa harap niya. Ang tahimik na pagtutol na iyon, ang mga matang hindi nagpapakita ng pagkatalo,
ang lalong nagpagalit kay Catherine. Naramdaman niyang hindi pa niya ganap na nagapi ang babaeng ito. Tinitingnan mo pa rin ako ng ganyan? Sabi ni Catherine na may halong pagkasuklam. At ang kanyang mga mata ay kumislap, naghahanap ng biktima para sa isang mas kahiyahiyang parusa. Ang kanyang tingin ay gumala sa buong katawan ni Clara bago ito biglang huminto sa sarili niyang mga paa. Natuon ang tingin ni Catherine sa mamahaling high heels na suot niya. Ito ay isang obra maestra na dinisenyo ng isang sikat na designer na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Ang ibabaw nito ay nababalutan ng pinong tela na pinalamutian ng mga hiyas na kumikinang sa ilalim ng malambot na ilaw ng first class. Itinuturing niya ang sapatos na iyon na parang bahagi ng kanyang katawan, isang simbolo ng kanyang katayuan sa lipunan at kayamanan. Dahan-dahan niyang itinaas ang dulo ng magandang sapatos na iyon at pinaningkitan ang kanyang mga mata, tila may hinahanap. Aray! Sumigaw siya na may halong pagkukunwari, na parang bida sa isang trahedya. Ang sapatos ko! Ang mahal kong sapatos. Ang mga pasahero sa paligid ay napatingin din sa kanyang paa. Ngunit walang sinuman ang agad na nakaunawa kung ano ang problema. Ang sapatos ay mukhang perpekto pa rin. Nanginginig na itinuro ni Catherine ang isang napakaliit na punto sa dulo ng sapatos. Heto! May gasgas dito. Dahil sa pagbangga ng babaeng ito, nagasgasan ang sapatos ko. Gaano man nila kaingat na tingnan ang lugar na itinuturo niya, halos walang makapagsabi na may gasgas nga roon. Ito ay hindi gaanong gasgas kundi isang napakaliit na pagbabago kung saan isang hibla ng sinulid ang bahagyang nakausli. Marahil ay naroon na ito mula pa noong bago o isang bagay na natural na mangyayari sa paglalakad lamang sa carpet. Ngunit para kay Catherine, ito ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Hindi niya matanggap na ang kanyang perpektong sapatos ay may kahit katiting na depekto at natagpuan niya ang perpektong dahilan upang ibuhos ang kanyang galit. Muli niyang tinitigan ng masama ang mukha ni Clara. Ang matapang at matamis na amoy ng kanyang pabango ay sumingaw sa hangin. Kasalanan mo ito! Sinira mo ang perpekto kong araw. At pagkatapos, tulad ng isang reyna na nag-uutos, itinaas niya ang kanyang baba at malinaw, malupit na sinabi, Lumuhod ka! At punasan mo ng marumi mong kamay ang sapatos ko hanggang sa kuminis ulit. Ngayon din, ang mga salitang iyon ay hindi na isang simpleng insulto. Ito ay isang ganap na utos na puno ng masamang hangarin na naglalayong ganap na yurakan ang dignidad ng isang tao. Sa tahimik na eroplano, lahat ng pasahero ay napasinghap. Sa sandaling iyon, dalawang hanay ng upuan sa likuran ni Clara Reyes, sa kabilang panig ng pasilyo, may dalawang lalaking Pilipino na tahimik na nagmamasid sa buong pangyayari. Ang kanilang mga pangalan ay Marco Santos at Leo Cruz. Sa unang tingin, mukha silang ordinaryong mga negosyante. Nakasuot sila ng dekalidad ngunit hindi kapansine-pansing madilim na suit at nakaupo ng walang anumang hindi kinakailangang kilos. Ngunit ang kanilang tunay na pagkatao ay mga sinanay na ahente ng diplomatic security sa ilalim ng Department of Foreign Affairs. Sila ay mga security detail na nakaunipormeng pang-sibilyan. Mayroon silang iisang misyon sa flight na ito. Ang ganap na protektahan si Clara Reyes, ang kaisa-isang anak ng kalihim ng katarungan ng Pilipinas, mula sa anumang panganib. Mula sa sandaling itinulak ni Catherine ang balikat ni Clara, ang kanilang buong sistema ay naging alerto. Ang kanilang mga mata ay hindi lamang nanonood. Sinusuri nila ang bawat galaw ng kalamnan ni Catherine, ang tono ng kanyang boses, ang ritmo ng kanyang paghinga, at agad na tinatantiya ang antas ng panganib na maaaring mangyari. At sa sandaling itinaas ni Catherine ang kanyang kamay, sina Marco at Leo ay sabay na bahagyang tumayo mula sa kanilang mga upuan nang walang anumang ingay. Naramdaman nila ang pag-igting ng kanilang mga sanay na kalamnan sa ilalim ng kanilang mga suit. Ang kanilang mga kamay, na nakapatong sa kanilang mga tuhod, ay bahagyang humigpit, handang kumilos anumang oras. Sa loob ng isang segundo, kaya nilang hawakan ang braso ni Catherine at ibagsak siya sa sahig. Ngunit hindi sila kumilos. Dahil sa maikling sandaling iyon, nang itinaas ni Catherine ang kanyang kamay, ang mga mata ni Clara ay panandali ang lumingon sa kanilang direksyon. Ito ay isang napakaliit na galaw ng mata na hindi napansin ng sinuman sa paligid. Ngunit ang tingin na iyon ay may malinaw na utos.
Huwag. Maghintay kayo. Nang matanggap ang utos na walang salita, sina Marco at Leo ay muling naupo ng malalim at tahimik. Sa kanilang mga puso, isang bagyo ng kahihiyan at galit ang nagngangalit dahil sa pagpayag nilang insultuhin ang taong dapat nilang protektahan. Ngunit sila ay mga propesyonal sa kanilang larangan. Ang kanilang misyon ay hindi sundin ang kanilang mga damdamin. Ito ay ang ganap at perpektong pagsunod sa utos ng taong kanilang pinoprotektahan. Iyon lamang. Muli silang naging parang mga estatwa, hindi gumagalaw. Ngunit ang kanilang matatalas na mata, tulad ng isang agila na nag-aabang sa biktima, ay hindi inalis ang tingin kina Catherine at Clara kahit isang saglit. Tahimik at matiyaga lamang silang naghihintay sa susunod na hudyat. Ang humahapding sakit sa kanyang pisngi, ang hindi makatarungang mga salitang umuugong sa kanyang tainga, ang kakatwang hinihiling sa harap niya lahat ng ito, ay naramdaman ni Clara Reyes na parang nangyayari sa kabilang panig ng isang makapal na salamin sa isang mundong hiwalay sa kanya. Ang kanyang puso ay kahangahangang kalmado, ang dahilan ng katahimikang ito ay isang aral na paulit-ulit na itinuro sa kanya ng kanyang ama mula pagkabata. Ang kanyang ama, si Mateo Reyes, ay ang kasalukuyang kalihim ng katarungan, ang tagapagtanggol ng batas at kaayusan ng Pilipinas. Mahal na mahal niya ang kanyang anak na si Clara, ngunit hindi niya ito pinalaki sa layaw. Palagi niyang sinasabi sa kanyang anak, Clara, ang tunay na lakas ay wala sa bigat ng kamao o sa lakas ng boses, at lalong hindi ito sa pagpapakita ng pera o posisyon. Ang tunay na lakas ay nasa puso na hindi nagpapadala sa emosyon sa harap ng anumang kahihiyan o kawalang katarungan, at sa halip ay tahimik at buong pusong naniniwala sa kapangyarihan ng batas at katarungan. Ang amoy ng lumang papel at tinta sa opisina ng kanyang ama, ang imahe ng kanyang ama na nagsasalita sa isang mababa, ngunit mahigpit na boses ang mga alaalang iyon, ay malinaw na bumabalik ngayon sa isip ni Clara. Sabi ng kanyang ama, ang emosyon ay nagpapalabo sa paningin ng isang tao. Ang galit ay nag-aalis ng tamang pagpapasya. Ngunit ang batas ay laging patas at laging kalmado. Kaya anuman ang mangyari, manatili ka sa panig ng batas. Huwag kang magpapadala sa iyong mga damdamin. Ngayon, isinasabuhay ni Clara ang aral na iyon. Ang nangyayari sa harap niya ay tiyak na isang malaking insulto sa kanya. Ngunit hindi niya ito tinitingnan bilang isang personal na away. Ito ay isang malinaw na kaso ng karahasan at pampublikong paghamak na naganap sa loob ng isang international flight. Ito ay isang isyu na hindi dapat lutasin ng personal na damdamin, kundi dapat hatulan ng mahigpit at tahimik batay sa internasyonal at pambansang batas. Kaya't hindi siya sumasagot. Kaya't hindi siya nagpapakita ng luha. Ang dapat niyang gawin ngayon ay tahimik na saksihan hanggang sa huli kung gaano karaming kasalanan ang idadagdag ng babaeng ito, si Catherine Vanderbilt, sa kanyang listahan. At pagkatapos ng lahat ng kanyang mga kilos, ilatag ang lahat ng ito sa mesa ng hustisya. Iyon lamang, ang sakit sa kanyang pisngi ay hindi nakatinag sa tahimik na determinasyon ng kanyang puso. Nakaramdam siya ng tahimik na pagmamalaki sa pagiging anak ng kanyang ama at sa pagiging isang taong naniniwala sa kapangyarihan ng batas. Ano pa ang tinitingin-tingin mo dyan? Lumuhod ka na. Muling umalingaw-ngaw ang matinis na utos ni Catherine sa tahimik na kabin. Lubos na siyang naniniwala na siya ang may kontrol sa sitwasyon, na ang kawawang Pilipinang ito na nakatayo lang sa harap niya ay isang manika na kaya niyang manipulahin. Ngunit hindi niya naiintindihan ang kahulugan ng katahimikan ni Clara Reyes. Hindi dahil sa takot o pagkatalo kaya hindi kumikilos si Clara. Siya ay naghihintay. Tahimik siyang naghihintay na idagdag ni Catherine ang huling item sa listahan ng kanyang mga kasalanan, karahasan, at pampublikong paghamak. Sa sandaling maidagdag ang krimen ng pamimilit, iyon na ang hudyat, at nang matiyak ni Clara na nasabi na ni Catherine ang huling salita, isang switch ang tahimik ngunit tiyak na bumukas sa kanyang isip. Sapat na. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga mata. Hindi niya binago ang direksyon ng kanyang mukha o katawan. Tanging ang kanyang madilim at malinaw na mga mata ang dahan-dahang lumingon patungo kay Marco Santos, ang kanyang security detail na nakaupo sa likuran niya. At bahagya, ngunit malinaw siyang tumango.
Ito ay isang napakaliit na kilos na hindi napansin ng sinuman sa paligid, maging si Catherine. Maaaring ito ay isang paggalaw lamang ng leeg na mas mababa sa 1 milimetro. Ngunit para sa mga mata ni Marco, ang hudyat na iyon ay malinaw at ganap na utos na parang isang sinag ng liwanag na humiwa sa kalangitan ng isang gabi ng tag-init. Simulan na ang utos na walang salita. Ito ang hudyat na nagtapos sa mahabang panahon ng pagtitiis at nagsimula sa panahon ng malamig na pagpapatupad ng batas. Nang matanggap ang hudyat, naramdaman ni Marco ang kanyang puso na tumitibok ng hindi regular, ngunit malakas, na parang wala lang nangyari. Ang kanyang katawan ay ganap na kalmado. Ngunit sa loob, lahat ng paghahanda para sa misyon na magsisimula ay tahimik at perpektong nagsisimula. Matapos magbigay ng hudyat, ibinalik ni Clara ang kanyang tingin kay Catherine. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Tahimik pa rin at mahinahon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, hindi na awa o kalungkutan ang makikita, kundi isang malamig na liwanag ng isang reyna na tahimik na magmamasid sa ganap na pagpapatupad ng hustisya. Si Leo Cruz, na nakaupo sa tabi ni Marco Santos, ay agad na naramdaman ang hudyat mula kay Clara Reyes at ang bahagyang pagbabago sa aura ni Marco na tumanggap nito. Naiintindihan niya ang kanyang papel, suportahan ang kilos ni Marco mula sa likuran at maghanda para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Dahan-dahan at natural, isinara niya ang binabasang magasin at tahimik na lumipat sa bakanteng upuan sa likod mismo ni Clara sa kabilang panig ng pasilyo. Ngayon, ang kaliwa, kanan, at likod ng taong dapat protektahan ay ganap ng secure. Samantala, si Marco ay tahimik at dahan-dahang tumayo. Ang mga mata ng mga pasahero ay sabay-sabay na napako sa bagong kilusang ito. Lahat ay nag-aabang, pinipigil ang hininga, upang makita kung ano ang gagawin ng lalaking ito na mukhang magalang, ngunit mayroong hindi maipaliwanag na aura. Hindi pinansin ni Marco ang mga tingin sa paligid. Sa kanyang mundo ngayon, iisa lamang ang layunin. Ang simulan ang legal na proseso sa loob ng eroplanong ito ng tumpak at walang problema. Mula sa kanyang upuan, naglakad siya ng diretsyo patungo sa galley, ang lugar kung saan nagtatrabaho ang mga flight attendant sa harap ng eroplano. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik na parang naglalakad sa ibabaw ng tubig, walang anumang pag-aalinlangan. Ang makapal na carpet na nakalatag sa sahig ay ganap na sinipsip kahit ang mahinang tunog ng kanyang sapatos na gawa sa katad. Ang kanyang likod ay tuwid na parang isang linya na iginuhit gamit ang ruler. Ang tuwid na likod na iyon, na hindi man lang gumagalaw, ay tahimik na nagsasabi kung gaano katatag ang kanyang determinasyon sa gagawin. Maging si Catherine, na nasa sentro ng kaguluhan, ay natigilan sa tahimik ngunit nangingibabaw na presensya ng lalaking ito. Agad niyang nalaman na kasama ito ng babaeng Pilipina. Ngunit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kabigatan ng sitwasyon. Ano, tumawag ka ng kasama? Pagsasamahin ko kayong dalawa, mayabang niyang bulong sa sarili. Habang naglalakad, paulit-ulit na inuulit ni Marco sa kanyang isip ang mga salitang sasabihin niya sa Chief Purser. Hindi dapat ihalo ang emosyon. Tanging ang mga katotohanan lamang ang dapat sabihin ng objektibo at tumpak batay sa legal na batayan. Iyon ang kanyang trabaho at iyon ang kanyang propesyonal na paninindigan. Huminga siya ng malalim at huminto sa harap ng Chief Purser na may pag-aalalang nakatingin sa kanya sa perpektong tiempo. Kinakabahang tiningnan ng Chief Purser si Marco Santos habang papalapit ito. Bilang responsable sa flight na ito, ayaw na niyang lumaki pa ang insidente ng pananampal. Inaasahan niyang makakarinig ng emosyonal na reklamo o galit na salita mula kay Marco. Ngunit ang lumabas sa bibig ni Marco ay lubos na naiiba sa kanyang inaasahan. Kayo po ba ang Chief Purser? Ang kanyang boses ay nakakagulat na tahimik at kalmado. Parang nag-uusap lang tungkol sa panahon. Kasabay ng pagsasalita, dahan-dahang ipinasok ni Marco ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ng kanyang suit at inilabas niya ang isang leather-bound na wallet. Bagamat halatang gamit na, ito ay napakaalaga na sumasalamin sa metikulosong pagkatao ng may-ari. Tahimik niyang binuksan ang wallet sa harap ng Chief Purser. Ang tingin ng Chief Purser ay napako sa loob nito. Ang nakita niya ay isang espesyal na identification card na hindi pa niya nakita sa buong buhay niya bilang isang flight attendant. Sa plastic card, kasama ng walang emosyong larawan ni Marco,
ay malinaw na nakasulat sa Filipino ang kanyang pangalan at posisyon. At sa pinakapansin-pansing bahagi ng card, sa gitna sa itaas, ang gintong sagisag ng Agila ng Pilipinas, ang simbolo ng Republika, ay maringal na nagniningning na may hindi matatawarang autoridad, Department of Foreign Affairs, Diplomatic Security Service. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ng Chief Purser. Diplomatic Security. Sila ay mga pambansang kawani ng gobyerno na binigyan ng espesyal na batas ng kapangyarihang protektahan ang kaligtasan ng mga diplomatang Pilipino, mga opisyal ng gobyerno, at kanilang mga pamilya sa loob at labas ng bansa. Sila ay madalas na tinatawag na naglalakbay na embahada at ang taong kanilang pinoprotektahan ay binibigyan ng espesyal na proteksyon sa ilalim ng internasyonal na batas. Biglang namutla ang mukha ng Chief Purser. Pakiramdam niya ay nararamdaman niya ang malamig na katad ng wallet na hawak ni Marco. Hindi ito isang simpleng alitan lamang ng mga pasahero, isang alarma ang malakas na tumunog sa kanyang isip. Habang hawak ang ID, hindi nagbago ang ekspresyon ni Marco at diretsong tinitigan ang mga mata ng Chief Purser. Ang kanyang katahimikan ay tila isang tahimik, ngunit hindi matututulang tanong. Naiintindihan mo ba kung gaano kabigat ang sitwasyong kinakaharap mo ngayon? Sa sandaling iyon, nang sa wakas ay naunawaan ng Chief Purser ang kahulugan ng nangyayari at siya ay napasinghap. Isinara ni Marco Santos ang wallet at sinabi sa isang mababa ngunit malinaw na boses, "Hinihiling ko ang agarang pagpigil sa pasaherong iyon." Ang mga salitang iyon ay napakatahimik at napakabigat. Pagpigil. Ito ang salitang pinaka-hindi nababagay sa marangyang espasyo ng first class. Hindi makapaniwala ang Chief Purser sa kanyang narinig. Habang pinagmamasdan ang kanyang reaksyon, nagpatuloy si Marco. Ang kanyang boses ay wala pa ring anumang emosyon, na para bang binabasa lamang ang mga probisyon ng batas. Siya ay nagsagawa ng hayagang pananakit at pag-insulto sa isang taong protektado ng diplomatikong pribilehiyo ng aming bansa. Diplomatikong pribilehiyo. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ng Chief Purser na parang isang mabigat na kampana. Sa kanyang training bilang flight attendant, paulit-ulit na itinuro sa kanya ang kahalagahan ng mga salitang iyon. Ito ay isang internasyonal na kasunduan na hindi dapat labagin upang mapanatili ang maayos na relasyon sa pagitan ng mga bansa. Nagpatuloy si Marco. Ang biktima ay si Binibining Clara Reyes, anak ng kasalukuyang kalihim ng katarungan ng Pilipinas, si Ginoong Mateo Reyes. Siya ay kasalukuyang naglalakbay patungong New York sa isang opisyal na kapasidad. Sa makatuwid, ang kanyang kaligtasan at dignidad ay dapat protektahan sa pinakamataas na antas sa ilalim ng internasyonal na batas. Anak ng kalihim ng katarungan. Ang katotohanang iyon ang huling dagok. Nanginginig ang mga tuhod ng Chief Purser. Kinailangan niyang humawak sa counter para hindi matumba. Akala niya, isang pangit na away lamang ng mayayamang pasahero. O mas tamang sabihin, iyon ang gusto niyang isipin. Ngunit ang katotohanan ay lubos na naiiba. Ito ay katumbas ng isang individual na nakipag-away sa isang buong bansa. Ang isang personal na insulto ay biglang naging isang issue sa pagitan ng dalawang bansa. Ang tahimik at walang emosyong boses ni Marco ang lalong nagbigay diin sa kabigatan ng sitwasyon at sa walang kinikilingang kalikasan ng batas. Ang dahilan ng pagpigil ay pananakit at pampublikong paghamak sa loob ng sasakyang panghimpapawid laban sa isang protektadong individual. Naipaalam na namin ito sa mga pulis sa paliparan ng destinasyon. Hinihiling namin ang inyong kooperasyon. Pagkatapos sabihin iyon, bahagyang yumukod si Marco. Ito ay isang hiling, isang utos, at isang abiso ng isang desisyon na hindi na mababago ni Numan. Nanginginig ang mga binti ng Chief Purser habang bumabalik siya sa upuan ni Catherine Vanderbilt. Ang kanyang mukha ay puting-puti na parang papel. Sa likod niya, tahimik na sumusunod si Marco Santos na parang isang anino. Nang makita ni Catherine ang pagbabalik ng dalawa, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi na para bang sigurado na sa kanyang tagumpay. Ano na, sa wakas, napagdesisyonan niyo na bang paalisin ang babaeng ito? Hindi pa niya namamalayan kung gaano kapanganib ang kanyang sitwasyon. Huminga ng malalim ang Chief Purser. At tulad ng itinuro sa training,
Sinabi niya ang katotohanan ng mahinahon ngunit malinaw. Ginang, ikinalulungkot kong sabihin. Ngunit pinutol ni Catherine ang kanyang sasabihin. Ano pang pinatatagal-tagal mo? Paluhurin mo na ang babaeng iyan at pagpunasin ng sapatos ko. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagkaroon ng determinasyon ang chief purser. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ni Catherine at sinabi, hindi po iyan magagawa. Ginang, paglapag po natin, kailangan ninyong sumama sa mga pulis. Ha? Napahalakhak si Catherine nang may sukdulang pang-iinsulto. Pulis? Para saan naman? Si Marco, na tahimik na nakatayo sa tabi ng chief purser, ay humakbang pasulong. Ang taong sinaktan ninyo, si Binibining Clara Reyes, ay isang individual na protektado ng diplomatikong pribilehiyo. Narinig ni Catherine ang mga salitang iyon ngunit hindi pa rin tumigil sa pagtawa. Diplomatikong pribilehiyo? At ano naman ngayon? Hindi mo ba alam kung sino ako? Ngunit ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting gumuho nang makita niya ang seryoso at malamig na ekspresyon sa mukha ng chief purser at ni Marco. Baka hindi ito biro. Inatake at ininsulto ninyo sa publiko ang isang taong protektado ng internasyonal na batas, pagpapatuloy ni Marco. Ito ay isang malubhang krimen. Sa makatuwid, pagdating natin sa paliparan ng New York, kayo ay aarestuhin sa salang pananakit. Diplomatikong pribilehiyo. Arestuhin. Ang mga salitang iyon ay sa wakas nagkaroon ng nakakatakot na kahulugan sa isip ni Catherine. Biglang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Sa kanyang mga matang puno ng kumpiyansa, unang lumitaw ang pagkalito at pagkatapos ay ang takot ng isang hayop. Ang kanyang pera at katayuan sa lipunan na palagi niyang pinaniniwalaan ay ngayon niya napagtanto na walang silbi sa harap ng mas malaking kapangyarihan ng isang bansa at sa harap ng ganap na mga patakaran ng batas. Sa mismong sandaling ipinapaliwanag ng Chief Purser at ni Marco Santos ang sitwasyon kay Catherine, isang seryosong pag-uusap din ang nagaganap sa loob ng cockpit. Nang matanggap ang unang ulat mula sa Chief Purser, agad na naunawaan ng co-pilot ang kabigatan ng sitwasyon. Habang nakatingin sa kapitan na nagmamaneho, sinabi niya ang mga katotohanan ng mahinahon ngunit mabilis sa pamamagitan ng headset. Kapitan, may problema sa cabin. May naganap na pananakit sa pagitan ng mga pasahero. Ang biktima ay mukhang protektado ng gobyerno ng Pilipinas. Isang ahente ng diplomatic security na kasama nila ang humihiling na pigilan ang may kasalanan. Ang mga kulubot sa noo ng kapitan na bunga ng mahabang taon ng karanasan ay lalong lumalim. Tiniyak niyang naka-autopilot ang eroplano at humarap sa co-pilot. Sabihin mo sa akin ang detalye. Inilahad ng co-pilot ang impormasyong nakuha mula sa chief purser ng tumpak at maikli na ang biktima ay anak ng kalihim ng katarungan ng Pilipinas na sinampal ito sa harap ng publiko at na formal na hinihiling ng ahente ng diplomatic security ang pagpigil sa may kasalanan batay sa internasyonal na batas. Tahimik na nakinig ang kapitan sa buong ulat. Sa kanyang isip, mabilis na pinagsama-sama ang Crisis Management Manual ng airline, ang mga natutunan niyang international aviation laws, at ang mga probisyon ng mga kasunduan tungkol sa diplomatikong relasyon. Hindi ito isang simpleng away ng mga pasahero, agad na napagtanto ng kapitan. Ito ay isang napakaseryosong insidente na maaaring maging isang internasyonal na diplomatikong problema. Kung magkakamali sila ng hakbang dito, hindi lamang ang airline kundi pati na rin ang relasyon ng mga bansa ang maaaring maapektuhan. Hindi siya nag-alinlangan. Ang kanyang desisyon ay mabilis at tumpak. Sige, 3 ang gagawin natin, sabi ng kapitan. Ang kanyang boses ay may bigat na taglay lamang ng isang veterano. Una, sabihin sa chief purser na sundin ang lahat ng utos ng ahente ng diplomatic security. Prioridad ang kaligtasan ng biktima. Pangalawa, kontrolin ang sitwasyon sa cabin upang hindi mag-alala ang ibang pasahero. At pangatlo, pagpapatuloy ng kapitan, makipag-ugnayan sa air traffic control ng New York. Humiling ng mga pulis sa John F. Kennedy International Airport. Sa ating pagdating, sabihin din ang eksaktong dahilan, isang insidente ng pananakit sa loob ng sasakyang panghimpapawid laban sa isang taong protektado ng batas. Pagkasabi niyon, personal na inayos ng kapitan ang frequency ng radyo. Ang kanyang seryosong mukha ay nagpapakita ng mabigat na responsibilidad at matatag na determinasyon bilang kapitan
na protektahan ang kaligtasan ng flight at ang kaayusan ng batas. Nang matanggap ang utos mula sa cockpit, buo na ang desisyon ng chief purser. Hindi na niya kailangang mag-atubili o matakot sa mayamang babae sa harap niya. Ang dapat niyang sundin ngayon ay ang mga patakaran ng kumpanya, ang utos ng kapitan, at ang internasyonal na batas. Kasama si Marco Santos, muli siyang humarap kay Catherine Vanderbilt na tulala pa ring nakaupo. Ang kanyang boses, na kanina'y nanginginig, ay nawala na at napalitan ng isang kalmado at hindi matututulang tono ng isang taong responsable sa kaligtasan ng flight. Ginang Catherine Vanderbilt, sadyang binanggit niya ang buong pangalan nito upang ipahiwatig na ang sasabihin niya ay isang opisyal na anunsyo, hindi personal na damdamin. Ipapaalam ko po sa inyo ang pinal na desisyon mula sa kapitan. Walang lakas na nag-angat ng tingin si Catherine. Sa kanyang mga mata, wala na ang kayabangan, kundi ang takot ng isang maliit na hayop na naghihintay sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Binigkas ng chief purser ang bawat salita ng malinaw. Paglapag ng eroplanong ito sa John F. Kennedy International Airport sa New York, ang kustodiya ninyo ay ipapasa sa mga pulis na naghihintay. Nanginig ang balikat ni Catherine sa salitang pulis. Nagpatuloy ang chief purser. Ang inyong kaso ay pananakit at pampublikong paghamak sa loob ng sasakyang panghimpapawid laban sa isang taong protektado ng internasyonal na batas. Ang mga salitang iyon, na parang isang malamig na martilyo, ay ganap na dumurog sa huling pag-asa ni Catherine. Wala nang takas. Ang pera, mga abogado, at mga maimpluwensyang kakilala ay walang silbi sa taas na 30,000 talampakan. Sa wakas, at ganap niyang naunawaan ang bigat ng kanyang kasalanan at ang hindi na mababagong resulta nito. Bakit ko ginawa iyon? Naisip niya. Isang bahagyang banggaan lang naman. Bakit hindi ako humingi ng tawad ng maayos noon? Ang kanyang walang kwentang pride at mapanliit na pag-uugali ang sumira sa kanyang buong buhay. Pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Ang dalawang damdaming iyon ay nilamon ang kanyang puso na parang isang malaking alon. Tila nawala ang lahat ng tunog sa kanyang paligid at walang lakas siyang sumandal sa kanyang upuan. Ang kanyang itsura ay hindi na isang mayabang na reyna, kundi isang kahabag-habag na kriminal na naghihintay ng kanyang hatol. Matapos ang malamig na paghatol ng batas kay Catherine Vanderbilt, isang mabigat at nakakailang na katahimikan ang bumalot sa first-class cabin. Tila isang hindi nakikitang pader na salamin ang biglang lumitaw sa pagitan ng mga pasahero. Ang ibang pasahero na nakasaksi sa insidente ay hindi na tumitingin kay Catherine. Itinuring nila siyang parang hindi umiiral, tahimik na iniiwasan ang kanilang mga tingin. Siya ay ganap na nag-iisa sa kanyang marangyang upuan. Sa kabilang banda, nagpapadala sila ng mga tingin ng pakikiramay sa biktima, si Clara Reyes. Isang matandang babaeng pasahero na nakaupo malapit sa kanya, ang tila gustong magsabi ng ilang mabait na salita. Ngunit walang nangahas na lumapit sa kanya. Dahil sa paligid ni Clara, mayroon na ngayong isang hindi nakikitang pader. Sa likod ng kanyang upuan, tahimik na nakaupo si Leo Cruz. Sa kabilang panig ng pasilyo, nakatayo si Marco Santos ng tuwid. Ang presensya ng dalawang security detail na iyon ang nagpabago kay Clara bilang isang espesyal na tao na mahirap lapitan, anak ng kalihim ng katarungan. Diplomatikong pribilehiyo, ang mga salitang iyon ay kumalat sa mga pasahero bilang mahinang bulungan. Nakikita nila si Clara bilang isang kawawang biktima, ngunit kasabay nito, nararamdaman nilang siya ay isang espesyal na tao mula sa ibang mundo. Mas mabuting huwag nang makialam sa gulo. Nararamdaman din ni Clara ang pagbabago sa hangin, ngunit wala siyang sinabi. Tahimik lamang siyang bumalik sa kanyang upuan at muling kinuha ang libro na may nakasipit na bookmark na tela. Ang eroplano ay nagpatuloy sa paglipad na parang walang nangyari. Sa labas ng bintana, ang walang katapusang asul na langit at puting ulap ay dahan-dahang dumadaloy. Ang napakapayapa at magandang tanawin na iyon ang lalong nagbigay diin sa tensyonado at kakaibang kapaligiran sa loob ng cabin. Ang natitirang ilang oras patungong New York ay magiging isang napakatagal at mabigat na oras ng katahimikan para sa lahat ng pasahero sa first class. Habang ang mga pasahero sa paligid ay nag-aalangang lumapit, si Clara Reyes ay tahimik na nakatuon sa mundo ng kanyang libro.
Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang naglipat ng isang pahina. Ang napakatahimik at eleganteng kilos na iyon ang lalong nagdulot ng tensyon sa mga tao sa paligid. Ilang sandali pa, isang batang flight attendant ang maingat na lumapit sa upuan ni Clara. Mahigpit siyang pinagsabihan ng chief purser tungkol sa espesyal na katayuan ni Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba at taos-pusong pakikiramay. Binibini. Nag-atubili siya. Hindi alam kung paano magpapatuloy. Naramdaman ni Clara ang kanyang presensya at dahan-dahang inangat ang kanyang mukha mula sa libro. Nakita niya ang batang flight attendant na kinakabahan at ngumiti ng napakalambot. Ang ngiting iyon ay mayroong kakaibang kabaitan na nagpapakalma sa kaharap. May kailangan po ba kayo? Ang kanyang boses ay mahina na parang bulong, ngunit malinaw na narinig. Naramdaman ng flight attendant na bahagyang nabawasan ang kanyang kaba dahil sa mabait ng ngiting iyon. Hindi po. Naisip ko lang po kung gusto ninyo ng maiinom. Kung okay lang po sa inyo. Tumango ng bahagya si Clara. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, kung gayon, maaari po ba akong humingi ng mainit na salabat? Ang napaka-ordinaryo at simpleng order na iyon. Inakala ng flight attendant na hihiling siya ng mas espesyal na inumin tulad ng mamahaling champagne o espesyal na juice. Ngunit ang hiniling niya ay isang tasa lamang ng mainit na tsaa ng luya. Opo, sige po, dadalhin ko po agad. Tila nakatanggap ng isang mahalagang utos, nagliwanag ang mukha ng flight attendant at nagmamadaling bumalik sa harap. Hindi nagtagal, isang magandang puting tasa ang maingat na inilagay sa harap ni Clara. Mula sa tasa, umuusok ang puting singaw, at ang kakaibang amoy ng salabat na nakakapagpakalma ng isip ay dahan-dahang kumalat. Hinawakan ni Clara ang tasa, gamit ang dalawang kamay na parang niyayakap ito, at dahan-dahang humigop ng mainit na salabat. Naramdaman niya ang pamilyar at mabait na lasa nito na dahan-dahang nagpapaginhawa sa kanyang lalamunan at sa kanyang tensyonadong puso. Sa anumang sitwasyon, hindi niya kailanman nawawala ang kanyang sarili at hindi niya nakakalimutan ang paggalang sa iba. Ang kanyang anyo, nakabaligtaran ng kanyang namamagang pisngi, ay nagliliwanag na may marangal at hindi natitinag na lakas. Ang mahabang oras ng paglipad ay malapit ng magwakas. Ang mahinahong boses ng kapitan sa anunsyo ay nagsabing malapit na silang lumapag sa John F. Kennedy International Airport sa New York. Kasabay ng boses na iyon, dahan-dahang bumaba ang eroplano. Isinara ni Clara Reyes ang binabasang libro at tahimik na tumingin sa labas ng bintana. Sa ibaba, ang tanawin ng gabi sa New York ay kumalat na parang isang higanteng kahon ng alahas na gawa sa hindi mabilang na butil ng liwanag. Tinitigan niya ang napakagandang tanawin na iyon nang may tahimik na mga mata, walang anumang emosyon. Maya-maya, isang mabigat ngunit banayad na pagyanig ang naramdaman sa loob ng kabin habang dumadampi ang mga gulong sa runway. Ang hudyat ng pagdating, dahan-dahang bumagal ang eroplano at sa wakas ay huminto sa itinakdang gate. Nang mamatay ang ilaw ng seatbelt sign, sabay-sabay na tumayo ang ibang mga pasahero, ang maingay na tunog ng pagbaba ng mga bagahe. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Clara ay tahimik lamang na naghintay sa kanyang upuan. Nang muli siyang tumingin sa labas ng bintana, naroon na ang ipinangakong tanawin. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng jet bridge, malinaw na nakikita ang ilang pulis na nakauniporme. Sila ay may malinaw na layunin na naghihintay, nakatingin ng diretso sa pinto ng eroplano. Sa tabi nila, ang asul na ilaw ng isang patrol car ay tahimik na kumikislap. Matapos maghintay na makababa ang lahat ng pasahero, tahimik na tumayo si Clara. Nang lumabas siya sa pasilyo, sina Marco Santos at Leo Cruz ay tahimik na pumwesto sa harap at likod niya. Wala siyang sinabi kaninuman, kundi sa kanyang sarili lamang. Itay, nagawa ko po ang itinuro ninyo. Nagpatuloy siya ng hindi lumilingon, kasama ang kanyang mga security detail, dahan-dahang nilisan ang eroplano. Ang likod na iyon ay tila isang simbolo, hindi ng kapangyarihan ng individual o kayamanan na isinisigaw, kundi ng tahimik, malamig, at hindi matitinag na kapangyarihan ng batas. Ang lakas ay hindi kailanman sa pagsigaw. Ang lakas ay nasa batas, kaayusan, at sa matatag na kalooban na sumunod dito.
Ang tahimik na katotohanang iyon ay malalim at mabigat na natunaw sa malamig na hangin ng gabi sa New York.